Kaya natin tumayo. John chapter 10, verse 10. I want you to learn and listen. Our enemy, our most wicked enemy, na si Satanas, ay is out to deceive, to destroy. Satan wants to kill every one of us. Ay literal, nais na patayin tayo ng Diablo. He wants every one of you dead. At dali na kayo sa impyerno. Ang tanong natin yan, papayagan niyo ba siya? No! Of course! Pero nyo, unknowingly, pinapayagan natin pagkailawan ng Diablo ating buhay, the way we behave, the way we treat Him, and the way we treat God. So tulungan tayo Diyos ngayong umaga to unmask our enemy Satan. Now let's read what the Bible says. Ito ang ginagawa ng Diablo sa ating mga tao. Even before, he wants to kill Jesus. But now let's read John chapter 10, begin verse 10. Second verse, John 8:44. John 8:44. Sige mga Bible. Begin. Pagkulan ng Panginoon na salita, masipot tayo. Pagbiyayan ng Panginoon Diyos sa langit ay sumatin sa pangalan ng Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Unmasking our enemy Satan. The whole system, the whole foundation of Satan is built on lies and deception. Walang katotohanan kay Satanas. Puro sinungalingan, puro pandaraya. Nabasa natin sa Bible. Siya ay sinungaling. Siya ay mamamatay tao. Ano pa muna? Pag siya sasalita, puro sinungalingan. And you know, a person who tells lies, yan po ay walang pagkakaiba sa kanyang amang si Satanas. At ang nais ng Diablo, si John chapter 10 verse 10, to kill and destroy. He wants to kill every one of us through every means. Lahat. His method is lying. Satan wants to end your life. Satan wants to end your joy, your peace. Satan doesn't want you to be happy. Ayaw ng Diablo na kayo maging magbunga. Ayaw ng Diablo na kayo maging masaya. That's why he offers you faith na ulit na pagmumuhay. Yes, you laugh, you smile. But ano ang ugat ng mga katumaan meron tayo? Yung bang bunga ng inuman, bunga ng napatyan, bunga ng mga giligan, bunga ng kasuan, and you are happy? Nonsense! Hindi po yan ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng Diablo. Ang dayain tayo, yung bulok na mga mansanas ay makain sa ating lahat. It's time to unmask the enemy. Huwag natin siyang pagbigyan. Huwag natin siyang payagan. Diyan, Proverbs 1 verse 10. Pag kayo ay inaakit na magkasala, sabi ng Bible, huwag niyo siyang payagan. And he do everything through lies and deception. So Satan, the greatest liar of all time, the greatest deceiver, he creates more lies and destruction. Napakatuso ng kaaway, napakautak, magulang, magaling, magpahilot na lahat ng kaisipan. Nag-iisip na para sa Diyos, nalapit ka sa harapan, nulunod ka, you have decided to follow Him. Sandali lang, may kaaway ka na sa labas. Sandali lang, meron ka na mapuran sa labas. Nag-decide ka na ulit
jealousy. Ito ginagawa niya, Genesis 3 verse 1. Genesis chapter 3 verse 1. Si Satanas po ay lalawan ng ahas. Siya pinalawan niya ng dragon. Ano ba sa ng Bible? Begin. Ang ahas na ay ang puso ay sa iba sa bahay at sa pangalan. Nalilihan ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa bahay, kung ay ikaw sinabi ng Diyos, huwag na kakain sa inyong sa kanan. Hihilahin. Hindi sinabi ng Diyos na, huwag kayo kumain sa anumang bunga dyan. Ang sinabi ng Diyos, huwag yung gagawin ang bunga ng putong yan na nasa gitna. Hindi sinabi huwag yung kakain ang anumang bagay. Sabi ng Diyos, kainin niya lahat ng bunga, huwag ng puno, huwag yan. Hindi gagawin. Hilahin. Dinaya niya si Eva. Ang dali niya mauto ang tao. His lies sound truth. Minsan napakalapit sa katotohanan, pero masinungalingan, and he had rather we believe a lie, and he would rather have us think wrong than do wrong. Mas tayo sa diyan mag-isip ng masama sa kapwa mo. Mas gusto ng diyan mag-isip ng hindi tama. Dahil hindi pag yung mindset mo puro kapusturan, mali, daya, ang dali mo nang gawin ang lahat ng malakuhan. Hey church, kailangan din mabuti ang droga sa kabataan. Wala. And yan, ang dahil pa rin gumagawa ng gumagamit. Kailangan naging matino ang Panginoon na anak, ang pagbibig, ang paninigarilyo. Kailangan natin ito maging mabuti ang tao na nagpuprapor sa pag-aaral. Wala. Lahat ang bagay yan ay ginagawa ng Diablo. He is putting in a mindset sa ating buhay para hindi kanya di tayo makakay sa Diyos. Ano ano kasi ng Diablo? Pag kayo naging Kristiyano, pagkakay tunay ng pananampalataya, may tunay na Kristiyano hindi sa puso. Alam ng Diablo na pag ikaw ay nagsisira sa kasalanan, ikisipunta kay Kristo ng Diyos. Alam ng Diablo pa ikaw yung mga hindi ng tao sa Panginoon, hindi ka ganyan makukuha. Amen? Amen. Pero kaya ka niyang gawing walang kwenta ng tao. Yes, hindi niya makukuha ang kaluluwa mo, pero kaya ka niyang gawing worthless and useless. Wala ka silbi. Nasa tabagan ng Panginoon mag-akay. Gagamitin ka pala ng Diablo na magtulak pa rin sa Diyos. Yes, Kristiyano ka. Pero gagamitin niya tayo, God forbid, na magtaboy ng kaluluwa para rin sa Diyos. And it's more dangerous to believe a wrong thing than to know a wrong thing. If we believe a wrong thing, and we will keep on thinking of the wrong thing, ang dali na natin paikutin ang Diablo kung ang mali. Proverbs 23, verse 7. Ano po sabi ng Bible? 23:7 ng Proverbs. Basa. Kung ano yung iisip mo, sa loob niya, prinsya. Whatsoever was thinking. Ano yung iisip niya? Sa loob niya, prinsya. Piling mo, ikaw ay on top of the world. Ahawak ka naman tayo na wala ka sa isa. Humarunod ka. Feel mo, ang tapos na word ka, wala ka sa kata mo. Nagbike ka, humaovertake ka sa mga 4 wheels. Puro-puro na yaman ng mga tao. Again, ang sure-born na formula. Kayabangan equals kapamakan. Sabi ng Bible Proverbs, pride goeth before destruction. Satan wants to kill us. Satan wants to destroy us through deception and lies. At he wants to twist our mind tungkol sa Diyos. Gusto niyang pinipitin ang kaisipan niya tungkol sa Diyos. Sinasabi niya sa mga mga religion, si Kristo raw ay hindi Diyos. At nagtagumpay siya sa maraming bagay. Church, listen. Si Kristo ay Diyos. Amen? Si Kristo ay Diyos ng lahat ng tao. Kahit na may may-ari ng buong mundo, at tinuturo mo si Kristo ay tao lang at hindi Diyos, you are an antichrist. Si Kristo ay Diyos ng katawang tao. Diyan ang 14. Hindi mo siya tao lang. Si Kristo ay Diyos ng katawang tao. At kung hindi mo siya Diyos, he could never be a Savior. Pero si Kristo ang nag-iisang nakapagligtas. You know why? Because He is God. Si Diyos. Hindi ang buhay ng mga tao ay nawala kay Kristo ng Diyos. At ito, lalaki babae, magkahiwalay. Kaya di ka rin sa simbahan, nakakaibig. Hindi ka nagpuha ng kung ano man. Pero paglabas, singarilyo
Case closed. Satan wants to stop you being useful, being worthy. Si Genesis, pinipilit niyang sirain ang kalagayan ng Diyos na tama sa kaisipan ni Eva. At alam din niya, na pag-alakunan niya si Eva, napakadilang bola na ng lalaki. Pero nyo, anong Samson ka? Isang dinay na nakatapot mo. Anong malaki ang nakakawa mo, macho-macho ka? Isang dinay na siya ng babae, pagdala ng Diablo, bibigay ka. God forbid! Satan tells big lies patungkol sa karakter ng Diyos. At nais niya, minimilos natin ng Diyos. Nais niya na ang Diyos naging natin sa uli. Nais niya na ang Diyos naging natin sa walang pwede lugar. Yes, maglingkod ka, sumunod ka, pero huwag mo tututo. Iuli mo lang ang Diyos. Yun ang nais ng Diablo. Satan does not want us na maintindihan ang kalagayan ng ating Panginoon. He wants us to be useless. At ilagay mo sa uli ang Diyos. Kapag pag ng boyfriend mo, inilalayo ka sa Diyos, layuan mo sila. Amen? Pero basta pamilya ko, inilalayo mo sa Diyos. Akayin mo sila sa Panginoon. Diba? Hindi ka lang magpatalo. Duplikara ang Diablo. Pero hindi siya double-minded. Listen, duplikara ang demonyo, but he will never be double-minded. Why? Focus on Diablo to kill you. Focus on Diablo to destroy you. Focus on Diablo to make you useless and worthless. Gusto niya kayo mga kabataan, magiging batang ina, maging batang binatang ama. Gusto niya kayo mga tatay, mangalan niya, mga babae, mangalan niya. He wants to destroy family. Wala siya magawa para makakita tayo sa akin ng impyerno. Kristiyano tayo, pero nais niya, wala kayong maging silbi sa Diyos. Church, huwag niyong payagan. Tatlong bagay, na-close. Line number 1, He is telling you, God is not good. Totoo ba yan? No. God is good. Amen? Ang Diyos na pakabuti. Genesis 3:1, sinabi sa babae, tunay ba ang sinabi ng Diyos? Huwag kayo makakain. Tunay ba ang sinabi? Kung magagawin yun, pagdududahin mo ako sa sinasabi ng Diyos. Sinabi niya. Pinagdududa niya. Sinasabi ng Diablo, hindi mabuti ang Diyos. Dahil gawa ang kumain din sa mga halaman dito. Wala sila ng Diyos na meron. The devil is trying to get Eve to think negatively about God. And he wants Eve to think that God is withholding goodness sa kanyang buhay. Iniisip ng Diablo, naisip ni Eva na ang Diyos maramot sa kanya, that God is not good. But that's a lie. Genesis 2:16. Ano sabi ng Bible? Genesis 2:16. Ito ang katotohanan. Basta. Ito sa Panginoon Diyos sa lalaki, sinabi, sa kahanan ang tulong kahoy sa kahanan, nakakakain ka. O sino-sinungaling, Diablo. Sabi ng Diyos, makakakain ka. Huwag nilang gawin ng puno, yung bunga ng punong yan. Sabi ng Diablo, God is not good. Liar. Sabi ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Si Satanas, prudent. At nais si Satanas, isipin ni Eva, ang Diyos ay mapabiganti, ang Diyos ay mapagpiya, walang maputihan, and He wants to keep us from good things. Which is wrong. Hindi tunay. Psalm 37:4. Basa. Psalm 37:4. Ano sabi ng Diyos? Begin. Live happily with God, and He will give you the desires of your heart. Hey, listen. What are your desires? Ano ba ang nasa ng puso mo? Sabi ng Diyos, magpakagaya sa Panginoon, bibigay ko nasa ng puso mo. You can back on that, mga kapatid. Ang Diyos ang sabi, magpakagaya ka sa akin, sumunod ka sa akin, live your life in me, and I will give you your
you thinking negatively tungkol sa Diyos, yari na kayo. Satan would say, God is not good and He is not righteous. Right now, Genesis 3:4. Genesis 3:4. Ano naman sinabi ng ahas? Sinabi ng Diyos yan? Hindi ho. Si Satan nagsasabi, hindi ka mamamatay. Pero sabi ng Diyos, pag sumuhay ka, mamamatay ka. For the wages of sin is death. Ang kabayang kasalanan ay kamatayan. Pag di nagsisi ang kasalanan, tinagin mo sinusigil ng Diyos, you will die and go to hell. Walang hindi religion, mga kapatid. I was raised a Catholic. Mga lolo ko saksi. Na mga dito na buhay mga lolo ko. Mga saksi. Hindi ko binubuhay. Pag sinabi ko pangalan ng lolo ko sa inyo, nakakalaman mo tatanda, yung mga lolo ni Pastor. Nakakayaman pag nakapatay yung lolo ko. Mga matatanda saksi. Iniraman kami ng iglesia ni Manalo, dinaya na ang isip na aming mga kapatid. Kasi nakakala kami kay Kristo, naging tuloy ng Kristyano, dinala sa Baptist Church. Amen? Amen. Ngayon, sasabihin lang, hindi naman kami ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ang sinungaling. Genesis 3:4. Sila na yung asa babae, hindi ka mamamatay. Mga kapatid, pag si Kristo tinanggay mo, bilang tagapagligtas, you will die and go to hell. Buti pang hindi ka na pinanganak. That's bad news. The good news is, you can die and go to heaven. Amen? Amen? Sabi naman si Jesus. Sabi ng Bible, ang anak ng Diyos, pinapalo din niya. Hindi tayo perfect ng mga Kristiyano. Pinapalo niya, kaya anak na nagkakasala. Hebrews 12:5. Yes, sabi ng Bible. Hebrews 12:5. Basta. Verse 6. Sapagkat pinag-usapan kami ng kanyang hilig, pinapasabal ka ng kanyang anak, pinag-ulang kakastudin ng Diyos sa kanyang anak. Hindi parurusahan dahil wala lang, kundi nagkamali tayo, papasabi ng Diyos natin, paparin tayo. Kaya huwag yung balarain ang kanyang mga salita. God is good. Amen? Amen. Pangalawa, sabi ng Diablo, God is not genuine. No, the penalty is only a dice. Meron walang hanggang impyerno. And to die without Christ is to spend eternity in hell. Hindi pa papayagin ng Diyos na makaraan ng kasalanan na hindi pinaparusahan. And Satan knows that we fear death. And he wants us to believe. Pinaniniwala ka ng Diablo. Okay, lahat ng kalaswatuin mo, natamulugin mo, natabisuin mo, hindi ka lang papatay ng Diyos eh. Hindi ka lang mamamatay eh. Hinakala niya. But God is good. But He is holy. Pangalawa, God is not genuine. Sabi ng Diablo. Okay? Satan planted a doubt, leading to denial. Sinabi ng asa babae, hindi ka mamamatay. Ang unang bang para mapunta kay Eva ang mas pang-isip tungkol sa Diyos ay pinipitin ang Biblia. Pangalawang step, si Eve magdududa sa Diyos. Tulad natin yan, nagdududa maraming tao tungkol sa Diyos. Nagbigay siya ng puro patanong, pinipilipi. He wants us to doubt the Bible. He wants us to doubt the authority, the authenticity, the accuracy of the Bible. Mga kapatid, hindi na ang tanging salita ng Diyos. Hindi ang mga bachikla, hindi ang Quran, hindi ang mga bagay, hindi ang ibig ng tao, hindi masugo, hindi bantayan, hindi ang sinulat ng tao. Ang salita ng Diyos ay Bible. Amen? God is genuine. Makatotohanan ng Diyos. Hindi siya nasisinungaling. And Satan does not want us to believe that God is the truth. And we need to live our
walang liman din sa Biblia. Pero dahil sa sinabi ng Diyos, God said, and that's Satan said. Dapat, Satan kagad sa atin. Finally, sabi ng Diablo, ang Diyos naman hindi mabuti. But God is good. Sabi ng Diablo, God is not genuine. But God is truthful. Say clearly, God is not gracious. Ang Diyos naman napakaramo. And Satan is trying to say, in effect, ang Diyos ay masama. Ang Diyos ay hindi katotohanan. Ang Diyos ay hindi matuwid. Ang mula sa dami siya, hindi kayo kahirapan. Mga kapatid, ang gusto ng Diablo, palayain tayo sa Biblia. Mga kapatid, sa tuwing gumagawa tayo ng mali, you are not free. You are slave. Sa tuwing gumagawa tayo ng kasalanan, nagpapapundahan sa lahat ng kalokohan, you are becoming a slave. Gusto na Diyos palayain ka sa kasinungalingan. Gusto na Diyos palayain ka sa kasamaan. Nagpaikot na si Eva, pero hindi tayo mapaikot ngayon. It is God who will set you free. Amen? Pag si Kristo yung naging Panginoon, siya ang nakapagligtas ninyo. Magiging malaya kayo sa lahat ng bagay na masama. Patituloy niya kayo. Actually, gagawin siya sa book of Genesis. Sa book of Genesis, he pronounced his doom. Ganun siya sa book of Revelation. The celebration, doon i-display ang kanyang pagkakahama. And in closing, how can we overcome him? How can we overcome him? Revelation 12:9. Revelation 12:9 or 11. Para mas bilis. Revelation 12:11. Basa. At siya ay and they overcame him by the blood of the Lamb. Amen? Hebrews 9:22. Pag walang pagkatigis ng dugo, you will never be forgiven. Kaya kinalanin Diyos si Kristo ng katawang tao Diyos. Namatay sa krus sa Kalbaryo. 2,000 years ago, He died on the cross for you. Sa krus sa Kalbaryo, nasa isip niya, ay yung mga nasa ng First Baptist Church. At dapat sila tulog sa Kalbaryo. Sabi niya, pagkawalan mo sila. Nangyayari lang yun. Kung kayo hihingi ng tawad sa Panginoon. He overcame him by the blood of the Lamb. Ay, by the word of your testimony. Nagtulog pa sila lamang kay Satanas. Ikaw ba ligtas na? I mean, ikaw ba tiyak na pag namatay, pumunta sa langit? If not, it's your day today. Tanggapin mo si Kristo. We should be running to God, not running away from Him. God is good. God is loving. God is truthful. God is righteous. He is gracious. Pero He is also holy. He punishes sin. So you need to be saved today. I love it well. I'm going to show you a video after this. Pero let's pray first.